Ma'am, ang sabi nyo kanina, day 2 pa lang nung typhoon, nag-release na kayo ng tulong galing sa SSS. Ay hanggang ngayon po, nag-release pa rin kayo. Oo, alam mo ba Richard, bukod pa dun sa in-announce na namin, kahapon lang na-approve ng aming Social Security Commission, yun yung aming parang pinaka-board of directors, no? Nagdagdag pa sila ng assistance para dun sa mga miyembro ng SSS. Hanggang ngayon po, Hanggang ngayon. So, ang nangyayari doon, actually, pati yung mga na-release na namin dati, gano'n na namin i-compute lahat ng mga nag-apply para sa Yolanda victims. So, unang-una dito, yung dating 10% na interest rate namin dun sa calamity relief, no, yung early availment, binabaan na namin sa 1%. 1% na lang. So, napakagaang na yun, para sa kanila. At higit sa lahat, siguro ito na yung pinaka-importante, mag-offer kami ng moratorium para doon sa mga tinamaan ng kalamidad. Ma'am, explain natin yung moratorium sa mga... Yun. Ang ibig sabihin, ba yun? Alam mo, yung moratorium, parang idinidelay namin o hinahayaan namin i-delay ng mga miyembro yung pagbabayad. So, tulad dito, ang gagawin namin, yung dapat na magbabayad sila ng November, di ba? Dapat yung payments ng October. Ang gagawin namin 6 months after. Ganun So, luwag. starting now ng November, until actually April, we will allow members na hindi muna magbayad. Pati na rin yung contributions. Kasi may mga kumpanya, di ba, mga employers na tinamaan din ng Yolanda. So, alam natin na hindi makakapagbayad talaga. Siyempre, uunahin nila yung survival, yung paano magiging kabuhayan nila. Hindi sila makakabayad. Hindi sila makakabayad talaga. So, ang gagawin namin dyan, hayaan namin ma-delay yung payments at hindi namin sila i-charge ng penalty. Dahil hindi sila nakakapagbayad. Basta't kailangan, magbayad sila hanggang wag sila magbayad hanggang April. Starting After April, maniningil na kami doon. Yun. So, medyo maluwag na sila. Maluwag na sila. Medyo, di ba, ang tansya din ng gobyerno, it will take mga 6 months din bago talagang makaahon. To rehabilitate. So, yun, Tapos, at the same time, marami rin nagrereklamo ng mga miyembro na nasalanta pati mga identification documents nila, So, sabi namin, sige, hindi na kami maniningil para doon sa replacement card. Kung na-issue, kasi ang policy ng SSS, yung tinatawag naming Unified ID ng SSS, so Unified Multipurpose ID, libre yun if you will get it the first time. Pero pagka nawala or kailangan may nagpalit ka ng information o papalitan mo yung card, magbabayad ka ng 300. So yun, i-waive na namin yun para mas makagaang doon sa miyembro. Kasi kailangan mo pa rin ng identification document kahit na anong benepisyo, kahit saka lumapit na ahensya ng gobyerno, kailangan mo pa rin ng identification document. So yun ang gagawin namin. Itatanong ko lang, i-release nyo yung pera, di ba ho? Oo. Ano po ba, paano ba ang niyan? May tao kayo doon na magdadala? Nako, salamat sa tinanong mo yan, Richard. Ganito yun, siguro, sasagutin kita later. Pero, ang una namin gagawin, starting Monday, December 2, mag-o-open kami ng isang mobile office sa Tacloban. Although, earlier, nag-announce na kami, about 2 weeks ago, nag-announce na kami na yung offices namin sa Calbayog, Maasin, Ormoc, and Balogan, will be open to accept. Kasi medyo nag-normalize, nag-set up kami ng generator doon. Para sa inyo, So, tumatanggap sila ng applications for Yolanda Calamity Relief. Sabi namin, na-approve din kahapon, binigyan na ng instruction yung aming mga tao sa Central Visayas na magbukas kahit na isang mobile office sa Tacloban. Centrac yan. So, actually, sasakyan namin, lalagyan ng tolda. Ganon. Kasi yung lugar ng opisina namin, nasira din. It was really very damage na talaga. So, ang gagawin nila, papayagan yata sila nung landlord na kasi may area doon na na cemented. So, pwede ipasok yung sasakyan namin doon, lalagyan ng tent. Tapos, they will just clear the area. So, yun ang gagawin namin. Tapos, pwede nang tumanggap ng applications, Ang gagawin namin, doon sa tinanong mo kung paano sila mababayaran, malamang kasi inaayos pa namin yung proseso, nababayaran din sila kung saan sila nag-apply. So, the member will have to, kasi alam namin pati yung postal office, sarado rin Sarado rin. Tinamaan din sila. At alam nga namin na may mga checkering
nawala sa post office. Maraming kasi nawala. Marami talagang ano. So, sabi namin, sige, papayagan namin kayong kunin yung mga checks, check-in ng calamity relief dun sa opisina o sa branch kung saan kayo nag-apply. Oo. So, yun ang ayusin namin. So, siguro once na in place na yon, siguro maglalabas kami ng mga press releases kung paano nila makukuha yung ano. So at least nakakasiguro tayo na nandyan po kayo, nandyan ang SSS para tumulong sa ating mga victims. Ang the better news pa dyan, nag-commit din yung aming Social Security Commission na tutulong kami sa rehab. Ayun. Mas importante yung rehabilitation kasi tutulong kami para makabangon. So walang tigil ang tulong ng SSS? So walang tigil yan. Tumulong kami doon sa initial relief kasi nagbigay din kami sa Red Cross. Ito yung unang-unang, di ba, yung unang mong ano, para masalba yung mga tao, di ba? After that, you help them get off their feet, di ba, para they can, ano naman daw, masipag naman daw yung mga taga-Tacloban na they want to be self-reliant also. Yun yung way para mawala yung trauma at saka to get them to move on. So, may instruction sa amin na tingnan yung paraan para makatulong doon sa rehabilitation ng mga tao sa Tacloban. Siguro ma'am, total andyan na kayo, kausapin na lang nyo, especially yung mga taga-Tacloban na lumuwas ng Manila na all will be well in Tacloban any day now, no? Siguro talk to them na ano yung gusto nyong iparating sa kanila. Sige, from SSS. Sige, salamat Richard. No? Gusto lang namin ipalam sa mga miyembro ng SSS na ang SSS kabalikat ninyo sa buhay. No? Nandun kami, bago kayo mahirapan, nandito kami para tulungan kayo. At siguro, nandito kami para tulungan kayo makaahon. At siguro, pagkatapos niyan, when all is, tuloy-tuloy na yung pag-ahon nila sa crisis na to, nandun pa rin ang SSS para tulungan kayo siguro sa magiging kabuhayan. Walang hanggang pagtulong. Walang hanggang niya. Hanggang nga sa mag-retire sila, hanggang sa mamatay, meron kaming provision para sa mga maiiwanan ng mga miyembro. Maraming salamat to. Ang Vice President natin ng SSS for Management Services and Planning. At marami pa ho siyang ginagawa para sa inyo na tulong dito lamang sa SSS. Kaya sama-sama po tayo, kasama natin si Miss May Siriaco. Thumbs up!